Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome po sa ating press conference or pulong balitaan hinggil sa ating binabantayang tropical depression na si Christina ngayon pong ika-31 ng Oktubre 2024. At sa ngayon po ay kasama po natin ang ilan sa mga key officials ng DOST Pag-asa sa pamumuno ng ating mahal na Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. Kagabi, naging ganap na isang bagyo o tropical depression ang low pressure area na ating binabantayan sa mga nakaraang araw. At bandang hating gabi ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility at pinangalanan nating tropical depression Christine. At sa kasalukuyan ito ay nasa layong 870 kilometers nasa silangan ng Eastern Visayas. Bagamat medyo malayo pa ang bagyong si Christine, subalit dahil medyo malawak ang kanyang sinasakupang cloud band, may mga areas na nakakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Kabikulan at silangang bahagi ng Visayas. Ayon sa projection ng DOST Pag-asa, ang bagyong si Christine ay inaasahan na magiging isang tropical storm within in the next 12 hours at maaring maging typhoon ito habang papalapit ito ng kalupaan. Kung hindi magbago ang direksyon ng kanyang takbo, ito ay lalapit sa may hilagang bahagi ng Luzon bandang Biyernes ng umaga. Kaya dito nakataas na ang signal number 1 sa mga lugar dito sa Luzon, particular na sa Bicol Region, Catanduanes, Masbate, kasama ng Ticao Island at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte and eastern portion of Quezon. Samantalang sa Visayas naman, nakataas din ang signal number 1 sa Eastern Samar, Northern Samar at Leyte, Biliran at Southern Leyte. Maging sa Mindanao, ang Dinagat Islands, ang Surigao del Norte, including Siargao at Bukas Grande Islands ay nakataas ang signal number 1. Ang bagyong Christine ay may dalang banta o panganib sa ating mga kababayan dahil sa inasahang malakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbabaha at landslide sa mga lugar na bahain at prone to landslide